welcome back to another vlog. And pasensya na kayo, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Hindi ko lang alam kung mapapansin nyo na ngayon lang ulit ako nakapag-vlog, pero siguro nasa 1 week ako hindi nag-vlog. Late lang talaga yung upload na ginagawa ko. In today's video, magtatanim ako kasi ito yung comfort zone ko para mas lumakas-lakas pa tayo and para naman maging active at maging busy ang mind natin kasi wala akong matanim lately, diba? And kung maaalala nyo, bumili ako ng mga succulents. Actually, pag masama pakiramdam ko, ang ginagawa ko is tumitingin-tingin lang ako dito sa mga hoya, mga bigonya, and napansin ko na medyo mabagal ang pagtubo ng mga dahon ng ating bigonya kasi siguro naiinitan sila. Mas bet nila dito sa area na to, mas mabilis silang lumago. Katulad ng mga nandun, no? Naglagay ako ng bigonya dyan and mas gusto nila talaga yung bright light lang. Or ano ba yun? Yung liwanag nila is saktong-sakto lang. Kasi dito, nagka-curl yung dahon niya. Ayan o, nagka-curl yung mga dahon ng ibang bigonya natin. Ano naman sila? Buhay lahat sila. And yun nga lang, ang napapansin ko, medyo mabagal ang paglago. Ayun pa, oh, meron pa. Hindi pa ako nakabili ng ganito eh. Ay, ano ba yan? Hindi pa ako nakabili na to. Kailangan ko bumili niyan. At saka ito. Yan, para maging maging hanggang doon sa labas meron na succulents. Yun yung gusto ko, goal ko, maglagay ako ng mga succulents sa labas. Katulad nitong mga nakalagay dyan, hilera sa ibabaw, hindi ko makita. Yan, mga nakahilera sa ibabaw, ihaharap natin ngayon yan sa labas pag nakabili na ako. And then, maglalagay ulit ako yung mga nandito. Yan yung mga matatagal na dito, guys. Yan, kung mapapansin nyo, matatagal na yung mga succulents natin. And then, ito yung next na ilalagay natin dito. Yan. Para, yan, nasa adjusting, place. Kaya yung mga nandito, sanay na rin sila sa araw, yung mga nasa ibabaw, ilalagay natin sila ngayon dito sa ibabaw. Ayun nga. And, kung mapapansin nyo, kalat din dyan. Hindi ko napatapon to kahapon kasi Saturday ngayon, October 19? Ay, January 19 ngayon. And, bumili ako nito kagabi. Yan yung gagamitin natin potting mix dito. Kahapon, nakapagtanim na ako, itinanim ko na yung talagang nalalaglag sa mga lupa nila. Ayan no, sobrang, lambot sa lupa. And then, eto pa, hindi ko to napakita sa YouTube sa ating YouTube na nabili ko to kay Ate Herlet Tiago. And then, yung mga in-unbox ko nung nakaraan, eto na yung update dun sa mga Roma natin na dahon. Hindi na talaga siya pwede. Plus, meron ako ditong bantay. As usual, kung nasan si Mami, nandun din si Cookies. Tapos, eto nga, naglagas na siya. Ano yan? Yan, naglagas, hindi naman siya nagtubig-tubig na siyang ganyan. So, hindi na talaga siya po pwede. Sobrang lambot na ng niya. To think na malambot na rin to kasi nga, kailangan na siyang madiligan. So, iriripat ko na lang siya. Plus, para maayos na yung kanyang paso. And, kumuha lang ako dito ng mga paso. Hindi ko na siya lilinisin. Karamihan kasi nung mga nakatanim dito, hindi naman siya namatayan dahil sa fungal infection. Namatay siya dahil wala lang, gusto niya lang mamatay. Yung ibang succulent ko dito, yung iba napabayaan ko, kaya yan na lang yung gagamitin natin. Kukuha lang tayo dito ng potting mix dito sa aking used. Ito yung mga pinag-anuhan ko na potting mix yung luma. Iniipon ko lang yung mga lumang potting mix and then hahaluan natin pa rin yan. Para hindi na kayo bibili ng bibili kasi ako, guys, iniipon ko talaga yung mga ganito. Pero itinatapon ko pag yung may mga namatay na or mga fungal infection, houseplants, succulents, halo-halo na yan. And then, ang gagawin ko dito, since na malupa siya, or kasi halo-halo na, may houseplants na dito, may succulents, dadagdagan lang natin siya ng mga kailangan natin idagdag. Like, mga pames, mga ganyan. Pero ito puro pames to, guys, and loam soil and vermicast. Ito yung next na ilalagay ko. Potting mix, soilless, medium. So, sa magtataka yung iba, bakit gagamit ka niyan sa succulents? Well, yung mga succulents na gagamitin ko naman is
Hindi naman siya ganun kaselan, yung karamihan. So, titimplahin lang talaga natin para maging pwede siya. At ito po ay vermicast, carbonized rice hull, and coco peat ang laman yan. Ang kalaban mo lang talaga para hindi mamatay yung mga succulents karamihan is huwag nyo siyang didiligan ng didiligan. And etong mga gagamitin ko sa kanila na succulents or yung pagtataniman ko kasi dito, hindi ko naman siya ilalabas. Ang iwasan nyo lagyan ng coco peat is yung mga succulents na gagawin nyo siyang rain or shine, tatagalan. Or pwede rin naman na may ganito, basta kilala nyo na talaga yung succulents. Tapos ito yung next na gagamitin ko, not sponsored perlite to. Ang bibiling ko sana pames. Kaya lang napakamahal ng pames. Actually, ito mahal na rin, 249. Parang 250. 249.75. Sa mga gardening section, dadamihan ko lang. Kasi yung pames, ang konti lang, nasa 140, 150, mga ganon. Namamahalan ako. Plus, hindi ako magkita ng munggo size na pames. Kaya ito na lang yung ipinalit ko muna. Well, mas mahal to. At least mas marami. Tapos yung gagamitin ko naman dito na used, may mga pames din siya. So, level lang. Lagyan natin ng perlite para balance yung kanyang para balance yung timpla natin. Dapat yung potting mix na gagamitin natin is ganito. Yan. Kita nyo yung mas maraming puti, pames. Ito mga black na to, cultured soil mix yan ha. So, lalagyan lang natin siya ng enough lang. Yan. Dakot-dakot. Tansya-tansya lang talaga yung ginagawa ko guys dito sa ating mga potting mix. Pwede nyo rin siyang lagyan ng Starkel G. Ayan, Starkel G. Pero hindi ko siya lalagyan dito kasi magkakamay ako. And iniiwasan ko na maglagay ng mga Starkel G Furadan once nakakamayin ko yung potting mix. Hindi ako naglalagay ng gloves. So, kung may mga sugat-sugat kayo, huwag nyong lalagyan muna ng Starkel G yung gagamitin yung pangtanim, ha? Iwas na rin. Kasi mapapansin nyo yan, pag naglagay kayo ng Starkel G or Furadan, tapos kinamay nyo, may sugat kayo, so hawak-hawak kayo ng ganyan, mahapde. Ayun. So, wag muna nating lagyan. Ay! Hello, nabasag. Hindi nag-iingat. Sayang. Ang mahal pa naman ito, guys. Nabasag. Okay, ready na tayo magtanim. So, ayan o. Super dry. And yung mga potting mix na sumasama dyan, hayaan lang natin. Okay na yan. Ayan, may mga bagong ugat kasi. Ayan o. Tapos yung hindi ko na siya nilagyan ng mesh tape kahit na malaki yung butas. Para pag diniligan, maano pa rin siya. Mabilis umano yung tubig, bumaba. Yung toppings nito, saka ko na lang siya lalagyan once na nakabili na ako. So, expect natin na maglalagas pa itong mga tinatanim natin. Or maglalagas pa yung dahon niya. Expect ko naman na yun. Ito si clavatum naman yung itatanim natin. Medyo putik kasi yung potting mix niya. Madami akong naging clavatum. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya mabuhay. Pero meron pa ditong natitira. Kaya lang, hindi na siya maganda kasi yung dahon niya, naglalagas. Magta-try ulit ako kasi gusto ko makabuhay nito. Alam niyo kung bakit? Mabango kasi to. Pag ikaw ay, madaming alagang succulents, pag lumabas ka doon sa succulent section mo, is mabango. Every gabi dito na bumupunta ako sa halamanan ko, dito sa mga succulents, ang bango-bango. Hindi ko alam, halo-halo na yung amoy nila. Pero si clavatum talaga, mabango to. Especially pag nagbulaklak. Mabuhay ka naman. Magpaparami ako ng clavatum na to eh. Tingnan nyo. Dito tayo sa kalawangin. And ang itatanim ko dito is itong si Pansy. Pansy ba to? Variegated Pansy. Dito ko siya itatanim. Tingnan nyo yung potting mix ha.
O, diba? Hindi ko itatapon yung potting mix nito kasi maano naman siya. Hindi siya parang putik yung buo-buo. O, yung parang putik na ganun. Pag yung potting mix ng nabili kong halaman is buo-buo, yun itinatapon ko yun. Pero pag ganito naman, na malambot, ginagamit ko siya para sa ating mga mga houseplants. Ganyan. Mukha kasi siyang flower. Pwede nyo ring itrim ha. Ako hindi ko na tinitrim kasi yung gunting ko nandun sa dulo. Pero pa pwede nyo itrim yung mga dead roots. Sayang kasi dapat meron tayong pames para malagyan na natin siya ng dressings. Ang konti lang kasi ng tigwa 140 dun sa sa Builders. Sa Builders namin kinuha yun sa garden section. Ayun, ang ganda. Gusto ko dito yung teka, dagdagan natin ng potting mix. Gusto ko dito ang ilagay is itong si clavatum. Ayan naglalagas Simula nung nabili ko, walang tigil ang paglalagas niya. Ayan tuyot na siya. Kasi hindi siya madiligan dahil nga pag bagong bili ng succulents ko, hindi ko muna siya niriripat or hinihintay ko muna siya na na mag-stop yung paglalagas niya. Ayan ang dami na niyang mga tuyong dahon. Magdadagdag lang ako nito kasi si clavatum, napansin ko, ayaw niya ng masyadong malupa. Gusto niya yung ganito lang. Kaya, lalagyan natin. Dadagdagan natin. Ooh. And, tatanggalin nyo to. Yung mga buto-buto na yan. Ayan ano yan damo? Tutubo yan. Tanim na rin kayo habang nanonood dito sa akin. Masarap magtanim. Kung hindi bitin. Kasi bitin ako dito for sure. Basta hindi mabibitin yung potting mix ko, okay lang. Kasi minsan na babad trip ako pag bitin yung potting mix ko, wala na ako panghalo, kulang-kulang na, tapos may itatanim pa ako. Yun, dun pumapasok ng pwede na yan, maghahanap ako ng ibang potting mix, yan, mga ganyan ko. Gusto ko kahit use na yung potting mix, lalagyan ko pa rin siya syempre ng kung ano-ano, ng mga bago naman. Kasi wala nang nutrients, karamihan ng mga old potting mix, dadagdagan na lang talaga natin. Kaysa itatapon yun, di ba? Ayan. Mamaya ko na susungkitin yung mga dry leaves na nandun sa gilid para malinis siya tingnan. Guys, ito technique lang Kung gusto nyo na mabilis lumaki yung mga succulents nyo, maliit na pot lang yung gagamitin nyo. Based on my experience basta meron pa siyang space dito sa gilid kahit konti. And then, mababaw lang dapat. Mabilis siya lumaki kasi yung ugat niya, doon lang siya magse-circulate doon sa pot. Ayan, tataba ng ito si powder pulp. Ayan. Anuhin lang natin ng ganyan. Ayan. Para, bawasan natin. First time kong mag-aalaga nito, powder puff. Kaya, pag first time ko alagaan, yung ginagamit ko, i-zoom ko kayo Pag first time kong alagaan yung isang halaman, gusto ko maliit na pot yung gagamitin ko. Yan. Ako lang ba? Na pag gusto ko, pag mga bagong tanim, is magkakatabi sila para pag diniligan ko, sabay-sabay. Pag yun kasing pinagsisingit-singit ko lang kung saan-saan, parang hindi sila nagsasucess sa akin. Hindi naman lahat Yung mga bagong halaman na inaalagaan ko lang. More on perlite na rin yung inilagay ko. Kasi hindi ko pa to kilala si powder pop. Powder pop to. Tingnan nyo guys
Oh, yan. Si Powder Puff. Madami na tayong missing you guys. Pero bumili ulit ako. Kasi ang ganda ng color nila. Pinkish. Ayun, ang ganda, no? Pag magre-repat kayo na hindi nyo na i-air dry, direct na, dapat tuyong-tuyo yung lupa. And talagang matatanggal na siya agad. Kung mapapansin nyo, marami na siya mga puti-puting guhit-guhit dyan. Ibig sabihin, mga new roots na yan, guys. So, wag nyo na siyang kutkutin ng kutkutin. Ganyan lang, oh, tamang pagpag lang. Tapos, lagay dito. Mainit dito sa area na to, pero nagbubukas ako ng electric fan. Tapos, sinatapatan ko sila. Pero ngayon kasi Burma, ay hindi na pala Burmans, malamig pa, hindi ko na sila nilalagyan ng electric fan. Basta yung ano lang ha, yung mainit talaga. Lagyan siya ng electric fan. Or for example, mga bandang tanghali, mainit, yan. Tapatan nyo, and then mga 2 o'clock dito, o, tingnan nyo, mga 1 o'clock pa lang ata ngayon, or 1:30. Maano na, malamig na. Mas malamig na yung January kaysa nung nakaraan. Lagyan natin barbecue stick. Para lang siya tumayo. Ang ganyan. Okay. Isa pa. Ayan. Tapos na tayo magripat ng mga halaman na nandito. And yung nandun. Eto pa guys, and hindi ko na siya mapapakita sa inyo ng malinis kasi ngayon sinisipag ako, niriripat ko din yung mga halaman ko na kailangan ng iripat. Katulad nito, niripat ko na siya, mukha siyang Bianca na missing you. Tapos, niripat ko na din, etong mga to, yan, hindi ko na pinakita sa inyo na nagre-ripat ako kanina. And ang lalaki na nung mga halaman natin dyan na pinapropagate. And etong mga to, aayusin ko lang. Pinag-iisipan ko kung puputulin ko ba to or hindi. Parang wag na kasi ihahang ko na lang siya soon. And yung mga nandito pang iba, iriripat na natin yung iba dito na kailangan na. Katulad nito, hindi siya maganda si Super Bomb kasi yung potting mix na ginamit ko sa kanya is pure cultured soil, which is hindi na nagustuhan ng mga plants natin kasi matagal na. And matagal akong magdilig. Katulad nito, oh, ayan oh. Ang pinanggalingan yan is ito. Kaya naman, ang new potting mix na ginamit ko sa kanya is yung ginagamit natin ngayon. And, ayun, magre-repat lang tayo. Lilinisin ko rin yung mga nandito. Kailangan din nating i-repat. Yung iba dito, etong isa pretty and pink ko na variegated ko nabili. Hindi maganda yung variegation niya. So, kailangan ko siyang pagandahin pa. Oh, maganda naman siya. Kaya lang, hindi na lumabas yung variegation. Ibig sabihin, hindi maganda yung variegation nung nabili ko. Ito sana dire-diretso yung variegation ni Polly, no? At dahil gustong-gusto ng ating mga succulents ngayong malalamig na panahon, ayan, tingnan nyo, naglabasan po yung ating mga, ano ba tawag dito? Orange lover. Yan, namukha siyang Adolphi, pero malayo. Malayo siya sa Adolphi kasi pointy or pointed yung kanyang dulo. Pointed. Tapos si, ano naman, si Adolphi, ganyan. Mataba na yellow-green ang color. Pero nag-orange din yan. So, yun lang. See you on our next video. Bye!